Ang susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ang Islam in Action Dawah TV ho mga kapatid, mga kaibigan, ay bumabati ho sa inyong lahat ng Ramadan al-Mubarak. Masyaallah, nandito pa rin ho tayo sa ating hong kasalukuyang pag-aayuno. Masyaallah mga kapatid. So alhamdulillah, sa pagkakataong ito ho, mga kapatid at mga kaibigan, ay kapiling ho natin ang ating hong mga sister na masyaallah magbibigay din ho naman sila ng mga mapagpulutan natin ng aral. Kaya bago ho yan, pabatiin muna natin si Sister Rayhana. Oo, Rayhana. Ayun sa Kristyanin mo? Evelyn. Okay, batiin mo muna, kapatid ni Sister, ang ating mga sister at mga brother, lalo na ho ang iyong minamahal ngayon na nandyan ngayon sa Qatar. Binabati ko si Romulo. Dito kami ngayon sa Muski ng Islam in Action. Islam in Action sa Muntalban, Kislatan. Masyaallah. Okay mo na umiyak. Umiyak ka na agad eh. Ha? Okay mga kapatid, na yan ho, si Sister Rayhana Rosal. Ayan. At siyempre kapiling din ho natin si Sister Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon, umaga at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Minabati ko po ang aking mga magulang at kapatid na nasa Davao. Mrs. Mariam, mama ko po yan. Assalamualaikum. At sa mga katrabaho ko po sa VIX Ayo Makati, magandang hapon po sa inyong lahat. At naway magkaroon po kayo ng kaalaman sa aming paksa ngayon. Masyaallah. Sister Mariam. Anay Mariam. Ngayong hapon. Sister, sa iyong ginito ang pagbati. Aliyah po ang pangalan ko. Aliyah Garcia. Pinabati ko po ang lahat ng mga kamusliman sa buong Pilipinas at magandang hapon po para po sa mga Christian. Brother and sister, masyaallah, kapiling natin sila ngayon at alam ho ba ninyo ito hong ating mga panauhin sa pagkakataong ito, alam naman ho natin kung gaano ho ang yung pag-aasikaso, di ba, ng mga tulad ninyo mga kababaihan pagdating ho sa Ramadan, doble. Mga kapatid, di ba? Doble yung yung sakripisyo, di ba? Yung paghahanda pa lamang ng sahur at iftar at iba pa. Yan. Okay, at dakwan muna natin si Sister Fatima. Alam ho ninyo, siya ho naman ay bagong lang ito, kasal. Di ba? So medyo alam natin, pag tayo ho ay bagong kasal, abay siyempre, lalo na pag buwan ng Ramadan, medyo hirap. Mainam na ho, marinig natin mismo kay Sister Fatima. Nung ba, Sister, nung ikaw'y dalaga pa, nung panahon na yun, gaano kagaan sa iyo ang pagsagawa ng fasting? Maganda naman po sapagkat sarili lang yung iniisip mo dahil kung kailan mo gustong kumain, kahit late man or late ka man kakain ng iftar, okay lang. Pero pag nag-asawa na pala, kailangan on time ka at kailangan maagang kagigising para pagsilbihan ng iyong asawa at kailangan na naaayon sa kanyang ibig ang iyong ihahanda. So maraming pagbabago. Maraming pagbabago. Hindi lamang sa paghahanda, sa pagkain, ngunit ang kaalaman bilang Islam ay naragdagan din. Dahil pag dalaga ka pa lang, nandun yung pitna na mapapalapit sa'yo Pero pag nag-asawa ka na, alhamdulillah, yung guidance. So wala nang fitna? Meron man pagkat na paglalabanan. So siya ang laging nasa puso't isipan mo? Alhamdulillah. Mas lalo yatang mahirap pag lalo na pag Ramadan, no? So ito, Sister, siyempre, yung hong bagong kasal, siyempre, alam ho ninyo, hindi lang ho ang lalaking sabik na maging kasama lagi ang kanyang misis, ganun din ho ang babae, di ba? Normal din ho yan. Alam ka naman, kami lang ang nananabik na makasama ang iyong misis. Ganon din ho ang isang babae na nais din ho. So, siyempre, pag hindi ho Ramadan,
abay, anumang oras, pwede mo yakapin, di ba? Pwede mong halikan ang mister mo. Normal yan bilang mag-asawa, lalo na bagong kasal. Ha? So, sa ganun pang kalagay, medyo hirap talaga, di ba? Siyempre, Ramadan. Opo, ang sabar po talaga. Lumalayo-layo ka sa bawat isa. Ganun ho nangyayari. Not exactly lumalayo, pero nandun po yung sabar po talaga. Sabar. So, kapag dumarating ang fitna, talagang kailangan magbasa ka ng Quran, ibabaling mo ang iyong atensyon sa ibang gawain. O pag-aaral ng Islam. Para hindi masira ang fasting. Oo, dahil sayang rin yung reward na nais mong makamit na umbaga kalagitnaan na ng fasting at nabibreak mo yun, sayang naman. Sayang diba? naman. Mas malaking bukod doon sa biyaya, magkakaroon pa ng malaking pagkakasal. Okay, yan ho mga kapatid, di ba? Alam ko, hindi lang ho si Sister Fatima ang tulad ngayon. Marami din ho sa ating mga barko sa buong mundo na nataon din ho, na ikinasal. Isang buwan pa lamang, isang linggo pa lamang, at Ramadan na. Talagang medyo may kahirapan. No? Pagdating dyan, masusukat ang atin hong sabar na sinasabi. Okay, mga kapatid, dadako naman tayo kay Sister Aliyah. Yung virtue kasi ng Ramadan, pagtitigil yun, control sa lahat, hindi lang sa pagkain, sa lahat, pati lalo na yung sinasabi mo sa may asawa. Actually, pagka nag-umpisa ka sa pagsasahur, kailangan mong magdua na patulungan ka ng ala na makatapos kasi mula yung duration ng fasting mo na bago sumikat yung araw at pagkatapos pag lumubog na yung araw protektahan ka ng ala na makumpleto mo. Makumpleto mo, makontrol mo yung sarili mo sa lahat ng uri ng fitna. Kasi yung fitna, hindi lang naman yung last na nararamdaman ng lalaki at babae sa kanya-kanyang asawa, kundi fitna din yung meron kang nakikitang kumakain. Kasi yung magwo-work hard talaga ang iblis para yung iblis hindi siya nag-i-stop na natuksuhin ka. Gagawa siya ng paraan na para matukso ka. Kasi tuwang-tuwa siya pag mabibreak mo yung fasting. Kaya dapat, bago mag-umpisa yung pagkatapos mo magsahur, humingi ka ng protection sa ala para maprotektahan ka niya sa lahat ng uri ng fitna binibigay na. So, yung kinakailangan. Oo, hindi lang yung... ano pa nun, yung sabi nga ni Sister, kailangan wala kang iniisip sa buwan ng Ramadan sa panahon na nagfa-fasting ka, kundi lahat ng iniisip mo ay yung uri ng pagsamba na para lang lahat sa ala. Wala kang isip. Actually, so yun yung pinakamagandang panglaban, no, para ika ngay makumpleto yung fasting natin. So dito, Sister, ay talagang si Sister Fatima ay bagong kasal, no? Ramadan ngayon. Kayo naman ho, Sister, ay matagal na, no? So talagang marami ka ng experience dito pagdating sa mga ganitong gawain. Matagal na, almost 16 years. 16 years na. More than 16 years na akong nagpa-fasting. Sa lahat ng Ramadan, alhamdulillah, wala pa akong na-miss simula nung nag-Muslim ako. Nung nag-Muslim ako, hindi ako natatakot ako na hindi mag-comply dun sa buwan ng Ramadan. Kaya tuwing buwan ng Ramadan, nagpa-fasting ako at pag may utang ako, talagang nag-work hard ako para mabayaran. Para makumpleto. Bago dumating yung next sumunod na Ramadan. Dahil siyempre, normal yan sa kababaihan, no, na talagang ang fasting, mayroong pag dumating yung buwan ng dalaw, minsan 7 araw, minsan 3 araw, o ilan man yun. Siyempre, pagkalipas ho ng Ramadan, ay doon naman ho dapat bayaran. Tsaka sa lahat ng uri ng ginagawa natin pagsamba sa Allah, lahat din ang ginagawa natin para sa atin, sa kaligtasan natin, para makapunta tayo sa paraiso. Pero yung buwan ng Ramadan, ang sinasabi ng Allah, ginagawa mo yan para sa Kanya. Ayun. Kaya yung sinasabi nga, yung amoy na, kasi pag hindi tayo kumakain, lumalabas yung acid sa katawan natin, lumalabas yun sa bibig natin. Pero, yun ang pinakamabangong na amoy para sa Allah. Dahil alam niya na yung
yung gumagawa noon ay iniaalay. Kumbaga sa atin ho ay hindi kaya-ayang amoy, ngunit sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan pinakadabis, pinakamahusay. Okay mga kapatid, at babalikan ho natin maya-maya si Sister Aliet. Napaganda ho yung kanyang karanasan, no? Ay talaga namang matanong pa ho natin, yung pagtuwing hong Ramadan, nandun ba ho yung pagkapiling ho din ho ang kanyang mister ay mahirap din po ba o ano pa? At sa aming hong pagbabalik, mga kapatid at mga kaibigan, wag ho kayong alis. Kami magbabalik pagkalipas ho lamang na ilang para. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kaya baka aring buklasin na mag يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ang palatuntunang Islam in Action Dawah TV ho mga kapatid, mga kaibigan ay hatid para sa ating lahat ng GTO Landscaping at hindi naman sa Obrero Easy Gardening. Ayan ho mga kapatid, mga kaibigan, kaya pagdating ho sa paghalaman, kung kayo ho'y namumblema, kung paano ho yung pagandahin, paano bigyan ng solusyon para maging kaya-ayang yung mga hardin, aba, ito na ho ang ating maasahan mga kapatid at mga kaibigan. Ayan, siyempre naman, ang gawaing ito ho, itong Dawah TV, patuloy ho ninyong napapanood, napapakinggan, ito ho ay mga biyayang kaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. At ngayon, dadako naman tayo kay Sister Juhaina, Romina. Rayhana. O, akala ko Juhaina naman naisip ko eh. Rayhana. Ayan. So, ito sister, itong fasting mo ngayon, ay ito yung first time ba na nagsagawa ka ng mga pag-ayuno na hindi mo kapiling si kapatid na Muhammad Romulo Musahan? Opo. Allahu Akbar. First time ko time itong talaga. mag-fasting na malayo ako sa asawa Malayo ko. sa kanya. O sisikapin kong magampanan ang pag-fasting na kahit ako lang o isa, kahit kasama yung aking anak. Tapos, singit din ako sa kay Alan ng guide na gabayan din ako na makaya Makaya mo kasi. So, namimiss mo rin yung ipaghanda mo siya ng gawa mo nang umiyak, sister. Pero pwede mo ituloy yan. Namimiss mo rin yun, di ba? Siyempre, pag umaga, pinaghanda mo siya ng sahur. Diba? Sa umaga, kayong gumising, maghanda ng pagkain sa sahur. Sahur, yung pagkain natin sa madaling araw. Oo. Tapos, sabay-sabay sa pag-iftar. Pagdating sa oras naman ng pag-break ng fasting. Allahu Akbar. Pero, mayroon ngayong isang bagay na talagang, kumbaga, yung tulad ho ni Sister Fatima, ay talagang, si Sister, dahil malayo sa kanyang mister. Ayan, yung ganun hong mga pagsubok ay hindi nyo, kumbaga, naramdaman. Malayo diba? eh. Malayo eh. Loy. Inshallah, sa bakasyon mo, mataon na Ramadan, andito ka. Yan ho, mga kapatid at mga kaibigan. So, noong una mong fasting, sister, hindi ka naman nahirapan? Hirap, brada. Hirap din. Hirap. Kasi, minsan may mga talaga, kita ka ng pagkain sa gutom ka talaga. Parang gusto mo talaga sumubo. Gusto uminom, gusto sumubo. Yun. So, anong sikreto mo noon, nung panahon na yun?
Paano mo na paglabanan yun? Dahil ako rin nung araw, ganyan ako eh. Talagang unang fasting ko, hirap na ako eh. Mabuti na lang, yung mga kaklase ko, inalalayan ako. Para makumplito ko yung aking fasting. Yun ang pinakauna kong pag-ayun. So, Sa akin naman, ang ginagawa ko para makalimutan, abala sa trabaho, mga gawaing bahay, yun ang ano ko. aha. So, yun yung pinagtuunan mo ng Oo. pansin para malibang ka. Di minsan pag abala ka sa Oo. trabaho, makalimutan mo nang kumain. Oho. Ganun. Baka mamaya, lumampas na pala ako itar na. Ala, mariyon ho mga kapatid, ano? Talagang kakaiba ang mga karanasan ng atin ho mga sister ngayon. Ayan. At balik tayo kay Sister Alia. So, ito sister, yung tulad kanina ni Sister Fatima. So, sa'yo naman, yung una mo ring kung maalala mo pa, yung mga una mong fasting, Ako bro, hindi kasi hindi mo narasan yung ganong hindi hirap. kasi masipag akong magbasa ng pamphlets. Aha. Bukod sa ang na-develop sa akin nung unang-una ako nag-Muslim Oo. yung takot sa Allah. Oo. Hindi nga ako parang pakiramdam ko pagka lalabas ako ng walang hijab, Oo. para ako naka-bold. Kaya yun yung unang na-develop sa akin. Yung para kang pakiramdam mo Oo, ikaw nakahubad hubot-hubad ako. na naglalakad. Allahu Akbar. Kahit na wala si June, Oo. kahit na minsan hindi ako nag-alis ng hijab, Oo. hindi ako nag-skip mag-fasting, kasi Oo. yung iba, pag wala yung asawa, hindi na siya nagpa-fasting, hindi na minsan nag-hijab. Pero nung unang panahon na Muslim ako, hindi ko nagawa yun kasi na-develop agad sa akin. Dahil, Agad nakatanim sa puso't isipan. Oo, na yun ang, kahit wala yung asawa ko, nandun si Allah kahit nasa pa man. Nakikita ko ni Allah. Oo. Hindi ako natakot sa na malaman ng mister ko na ganito, ganyan ang ginagawa ko pag wala Dahil siya. ginagawa mo yon hindi para sa mister mo. Yan. Na-develop sa akin yun na may takot agad ako sa Allah na Oo. na tsaka yung Ramadan, alam ko, simulat sa pula nag-Muslim ako, alam ko na yung Ramadan, Oo. yun lang ang kaya nating ialay sa kanya. So, yun ang kainaman, no? Dahil naiano nyo agad sa puso't isipan nyo yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam ho ninyo, yun ho ang kailangan mga kapatid, no? Mga mapa-brother man, mapa-sister man, bilang isang Muslim, ay bawat gawain ho natin, ay hindi ho ibig sabihin ginagawa natin ito para matuwa yung tatay natin o nanay natin o ang asawa natin. Kundi ginagawa ho natin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ho importante. No? Siya ho ang pinakamalaga. Dahil pag halimbawa, ginagawa mo yung paghihijab, pag-ayuno, o pagsasala para sa mister mo, pagdating sa kabulan ng buhay, baka sabihin sa'yo, di kunin mo kay Saip yung biyaya mo. Dahil ginagawa mo yung para sa kanya. Tsaka brother kasi pagka nag-Muslim ka, Oo. katungkulan kasi natin, kaya nga natin pinili yung Islam. Kasi katungkulan din natin na alamin kung ano yung pinasok natin. Kasi pag pumasok tayo sa Islam, tapos hindi tayo gumawa ng paraan para madagdagan yung kaalaman natin tungkol sa Islam, darating ang panahon na mawawala ka rin doon Kasi Ayun. hindi tumibay yung faith mo. So, yun ang pangsandata natin. Oo, bilang isang, magiging mabuti isang kang Muslim. Oo. Pag wala ka mang nagtuturo sa'yo, Oo. magbasa-basa ka, ikaw na yung gumawa ng paraan para madagdagan yung kaalaman mo. Tapos, At saka katulad dapat ko, pupunta ka dun sa mga kapatiran kung mayroon silang mga gawain para sa Islam. Tulad ng mga simposyong, Oo. at iba pa hong mga okasyon na nagtipon-tipon ang mga kapatirang Muslim para makakuha tayo ng dagdag kaalaman. So ngayon, babalik tayo dito kay Sister Fatima naman. Ayan. Sister, sa pagtatrabaho, hindi ka ba nahirapan sa pagsasagawa mo pa rin ang pag-aayo mo? Nahihirapan po talaga, pero kasi po, iba-iba yung schedule ko. So, minsan during fasting, during araw, so may work ako. Oo. Nandun yung fitna, inaaya akong kumain. Oo. May nag-invite sa akin na iti-treat ako sa canteen. So, o kaya kahit simpleng pagkain, nandyan sa harap mo, i-aalupin ka. Panadaw ka, yun. punta ka tayo sa Sasabihin nila na hindi ka naman nakikita ng asawa mo Oo, tsaka lalim nito. Nandito sa ilang palapag to. Oo, saka baka magka-ulcer ka, pinapahirapan mo So, nandun yung tukso talaga, ha? Oo, nandun. So, ano naman ang reaction mo doon?
Sabi ko, yun naman katungkulan ko to bilang Muslim dahil ibig kong magka-reward. At ipinaliwanag ko naman sa kanila yun. At may ilan na, huwag nyo naman na udyukin si Fatima. At, na kumain. Oo, na kumain. Unawaan nyo naman yung kalagayan niya. So, nandun rin yung mga So yung mga kasamahan mo sa trabaho, hati sila. Mayroong gusto kang kumain, dahil naawa. Oo, naawa nga naman sila dahil siyempre sila busog, ikaw gutom. Ikaw nauuhaw, sila, di ba? So, awa din yon. Ngayon naman, meron namang nakaunawa din. Ayun pala mga kapatid at mga kaibigan. So, ganun ho kahirap. Ikaw naman, sister, nakaranas ka rin ba ng ganyan? Mula ikaw nag-aayuno ng ganung karanasan sa kahit nagtatrabaho? Na may nanulukso din. Nung una, sundo ko yung anak ko, tapos doon na ako sa bahay ng kamahati ko. Kaya inaalok ako ng kain. So sabi ko, mag-fasting kasi ako ngayon. Bakit hindi na pahirapan yung sarili? Ginugoto mo yung sarili mo. Baka daw yun nga, magkasakit. So yun yung pag-aalala nila. Ayun, mga kapatid, di ba? So talagang pagdating ho sa Ramadan ay iba-iba ang mga pagsubok na dinadanas ho natin. Lalo na sa mga sister natin, ay talagang hirap, lalo na pagdating doon sa oras ng paghahanda. So, matanong natin si Sister Elia, anong nga sikreto mo dyan, sister? Sa paghahanda mula sahur hanggang halimbawa sa iftar? Inihanda ko lang. Sa umaga, ano pa lang minsan maaga ako natutulog pagkatapos ng Isha, tsaka minsan may tarawih. Minsan pinapalad kami makasama kapunta sa ibang masjid. Nakaka-attend kami ng tarawih. Pero mostly merong kami lang yung nagtatarawih ng pamangking ko, tsaka ni Jun, ng asawa ko sa bahay lang. Tapos after, matutulog na kami kasi usually 2:00 ng madaling araw ako nagigising kasi yung husband ko, mas gusto niya yung lugaw, yung kinakain. Kasi, lugaw. Aros kaldo. Hindi bro. Sarap ng iftar. Yung brother, yung lugaw na plain lang, na hindi maalat. Tapos meron kaming ulam, meron kaming gulay, meron kaming kasi matubig yung lugaw Kaya nagtatrabaho kasi yung husband ko. Kaya naglalas siya, hindi siya madaling ma-dehydrate hanggang makakarating kami dun sa iftar. Yun yung pang sahur? Sahur yun, para may water ka na sa kinakain mo na lugaw, meron kang water, tapos may iinom ka pa ng tsaa, inom ka pa ng water, kaya kahit pa paano, nakakatulong para mag-last ka hanggang lumubog yung araw. Ay, doon naman sa iftar? Sa iftar, most of the time din, meron kaming bisita sa bahay, ini-invite ng husband ko, tapos doon kami nag-i-iftar. 3 o'clock pala, nag-start na ako mag-prepare. Kasi malaking reward yung kapag na nagpakain ka dun sa bahay mo ng mga ilang kapatid nating masarap yun yung kambing na sinampalukan. Sarap sa iftar yun. Okay mga kapatid. So ganun ho pala, isa yan sa kaya hindi ho kayo nahirapan dahil ika ngay ganun ang paghanda. Sa'yo naman, Sister Fatima. Sa paghahanda naman, katuwang ko yung asawa ko dyan. Galing naman. Dahil, siya ba ang nagluluto sa sahur o pang-iftar siya? Kasi yung schedule ko, minsan night shift. So, pagkadating ko ng bahay, nakahanda na yun. Oo, ganun. Swerte mo talaga sa asawa mo. Alhamdulillah. So, andun na yung pang break mo. Nandun na. Iba yung pang-iftar. Pero kinakailangan, siyempre, pag alam mo niyo yung nagbibiyahe, so dapat mayroon din kayong dala-dala, kahit anumang biscuit man yan, dates, dates man yan, yung tamar, o kahit hindi man lang, o ano man yung gusto ninyo magamit yung tubig, kinakailangan ho yan. Dahil hindi ho naman pwede na, halimbawa, alas 6, 5, ay yun yung oras ng pag-break ng fasting, hindi mo binibreak ito. So, kailangan, pagdating sa oras ng break ng fasting, automatic, i-break natin yung fasting natin. Di bali na kung pagkalipas pa ng 30 minutes o 1 oras, saka ka makakain nung supas man yan, o ito lang sinabi ni sister, sinampalok ang kambing, o ano pa bang pang-break ng iftar, no?
ang mahalaga roon, na i-break mo na. Hindi pwedeng, hindi pwede sister na, patagalan mo, mamaya na, kaya pa naman, hanggang alas 8. Kahit pa hanggang alas 8, pwede pa. Hindi pwede. So, kailangan, obligasyon yan. Pagdating sa oras ng break ng fasting, automatic yan. I-break agad. Yun. Si sister naman, ano naman nung kapiling mo, si kapatid na Muhammad Romulo Rosal, ikaw din ba pinaghahandaan din ng sahur o madalas ikaw lang lagi, pati sa iftar? Minsan, yung asawa ko daw maagang magising niya. Nakapinigising na lang. Minsan nga. Sarap po. Loy, namimiss ka. Minsan nga yung bangon ko, nakahanda na lahat, kakain na kami. Ang galing. Ang galing mo doon. Ginagaya talaga niya ako. So, pagising, andun na agad, no? Minsan nga, matigas sa ulo ko. Pinipilit ka. Kain ka na, 1 oras na. Kasi sa totoo lang, di ba minsan na-experience natin yan, pag umaga, parang wala kang ganang, siyempre, ganun lalo na nung umpisa, di ba, parang hirap tayo. Pero, hindi pala pwede yun. Hindi pala pwede na hindi ka rin kumain ng sahur. Dahil reward din yun. Magkakaroon ka ng reward. Kaya kahit konti man lang, kailangan magsahur ka. So bago pag-usapan pa natin yung sahur, lalo nakakagutom ho mga kapatid. At wag ho kayong alis. Ang palandurang Islam in Action, Dawat TV mga kapatid, ay magbabalik pagkalipas wala mang nailang. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga bata. Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno mga kapatid, mga kaibigan, at ipagpatuloy ho natin ang ating palatuntunang Islam in Action Dawat TV. At siyempre, hatid ho ito para sa ating lahat ng GTO Landscaping at ng Obreros Easy Gardening. Yan ho mga kapatid at mga kaibigan, kaya saan man at ikangay kayo hinamumblima sa inyong mga harden, ito ho ang inyong puntahan at maasahan. Lalo hong maging kaya-aya ang inyong mga hardin, mga kapatid at mga kababayan. Balik ho tayo dito ho sa ating mga sister na syalat. Ganda ho ng kanilang ibinabahagi Ayan, at dadakwa naman natin yung mga bawal naman tayo. Ayan. Yan, pero si sister, may tanong to kanina sabi na bro, ito. Kaya gandang pag-usapan. Ano yung ganito tanong mo, sister? Yung iba sa month ng fasting, halimbawa, Brad, na nakalimutan mong Agoy, nakalimut ka. Nakainom ka ng tubig, nakasubo ka ng pagkain, o ano ka para sa noon? Problema na, nakakalimutan. Minsan nga, nakasubo ko, uy, fasting pala ako, hindi ko na tinuloy. Sister? Gusto mo masagot ni Sister Alia? Ano yun, ang sabi ng na pagka sinadya mo na nagpa-fasting ka ngayon, tapos sinadya mo na nakita na ng tubig, tapos ininom mo talagang sadya, aware ka na nagpa-fasting ka, ininom mo yun na nakakasira. Pero katulad ko, ako, nagdidilig ako ng halaman namin Tapos bigla, nakalimot, uminom ako, nalunok ko, nakadalawang lunok ako, tapos brinake ko na. Tapos tinanong ko yun sa isang ustad. Ang sabi niya, pagka nakalimot ka na hindi mo
yung parang hindi mo alam na intention. nagpa-fasting ka, Oo. hindi mo naman intention na uminom talaga. Bigla ka na kasi meron tayong voluntary So, na walang ano movement yun? eh. Yung iblis. Napainom ka, ano yun, regalo daw siya ng alas. Regalo daw sa atin ng ala Biyaya. yun. Biyaya niyang binigay yun. Ituloy mo pa rin yung fasting mo kasi alam ng ala na minsan na hirap ka na. Kaya parang natutuwa siya dahil kinokontrol mo pa rin yung sarili mo na kumain at uminom. Kaya minsan binibigyan niya ng sandaling mawala ka sa sarili mo, makainom ka. Pero pagka nalaman mo, ay nagpa-fasting pala ako, huwag mo lang lunukin. Yun, sister, kinakailangan, yun yung dahilan, nakalimot ka. Pero pag halimbawa, nakalimot ka, nakainom ka rin ng isang baso, kumuha ka pa uli, kasi sarap eh. Ay, yun na. Ay, ngayon, naalaala mo na. Ngayon, kung ano yung nasa bibig natin, huwag na nating lunukin. Iluwa mo na yun. Ilabas mo na yon. Dahil pag itinuloy mo yon, masisira yung fasting mo. Kasi naalala mo na eh. Pero pag hindi mo pa naalala, tuloy siya namin ni sister, alhamdulillah, tuloy mo ang fasting. Ito, Brad, yung iba pagpa-fasting, Oo. wala ka talagang kain. Wala ba itong masamang epekto sa ating kalusugan sa katawan? Ayan, sister Fatima. Ang pag-fasting, ayun sis, kung masama, ang may dudulot, ay mabuti ang may dudulot sa atin yan. Dahil pag Wala. nagpo-fasting tayo, yung enzyme ng ating katawan, nagpo-produce siya ng natural enzyme. Kumbaga, yung lahat ng dumi ng ating katawan, di ba nag-i-intake tayo ng kung ano ng pagkain, na halal naman, at naiiwan yun sa katawan natin. Pag month of Ramadan, lahat ng toxic na ini-intake natin, abay, mai-release natin yun. Dahil nagpa-fasting tayo. So, nalilinis tayo. Yan yung kahalagahan ng pagpa-fasting natin. Nalilinis yung ating katawan, at nalilinis yung ating mga kasalanan na nagawa dito sa mundo. So, spiritual at saka physical. Oo, magandang may dudulot niya. No? Pero ang kasi ng ibang mga kasi ako, sa pamilya namin, ako lang yung pumasok pagka-Muslim. Para over daw yun sa pagpa-fasting. Kailangan 6 hours, 4 hours yun ang pagpa-fasting tayo hanggang 4:35 hanggang 6 eh. Oo. May resulta daw masama sa kalusugan ng tao. Yun ho ang kanilang yun ang Kanilang pananaw. Kasi gutom, pag gutom ka, di ba parang nanginginig ho tayo. Yun ho, walang katotohanan. Oo. Alam mo kung bakit? Dahil kung totoo ang pag-ayuno natin na mula bukang liwayway hanggang paglubog ng araw ay nakakasama, ay ubos na ang mga Muslim sa mundo. Tsaka Ibig At hindi sister, ginagawa ng diba? mga So, ibig sabihin, lahat ng mga kapatiran Muslim, natin noon pa man. nagkaroon na ng depektibo. Di ba? Oo. Kasi sabi nila, nakadudulot ng hindi maganda. Ngayon, sister, lalo silang magulat ngayon. Bakit? Di siyempre, nakikita nila ngayon na sinunod mo pa rin yung pag-ayuno natin na mula bukang liwayway hanggang paglubog ng araw, ginagawa mo, kung nakikita nila, wala namang nangyayaring hindi maganda sa iyo. Naging mabuti Oo. pa yung karagdagan dulot doon, na. kung napapansin nyo, sa buong taon natin, yung Holy Week ba ng mga Christian, pansinin mo yung sa dati radio, ginagawa din natin yan. yung sa radio, wala sila mga station dahil sabi nila, pinapahinga nila, tapos parang kumbaga sa makina ng kotse, ino-overhaul nila yung kanilang mga system doon. Para kasi walang pahinga all year, Tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy. Parang tayo, yung katawan natin, yung sistema ng katawan natin, lahat yung 5 na system ng katawan natin, lahat yung gumagana sa buong taon. Yung digestive, inano ng ala yung Ramadan sa atin para bigyan naman ng pahinga yung mga nag-churn sa katawan natin, sa digest, nagda-digest natin. Sinabi mismo ng alayan na ang pag-ayuno, pag ginagawa natin ito ng tama, at ginagawa natin ito mula sa puso natin, ginagawa natin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na ang aanihin natin ay biyaya. Kaya yung kanilang mga sinasabi na magdudulot ito ng pinsala, magdudulot ito hindi maganda, mga kapatid, mga kaibigan, subukan ninyo. Pasukin nyo ang Islam at isagawa nyo ang pag-ayuno. Kayo mismo, tulad yung mga kamag-anak mo, sila mismo makapagpatunay na walang katotohanan yung kanilang mga pangamba. Yan. Kaya sabihin mo, huwag kayo ikang mabahala. Okay, mayroon na naman tayong nalalabing ilang sandali. Sister, sa iyong mensahe at siyempre, batid muli si Lulong Mulong at siguro ngayon, pinanood ka. Assalamualaikum. Loy. No.
pagsikapan kong magampanan ko yung pagpa-fasting ko kahit wala kang nag-guide sa akin. Ayan, nakailan na nga, no? Nakailang fasting na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kayang-kaya. So, huwag mag-alala yung kamag-anakan. Tsaka ano, Baka daw maano ako eh. mas madali sa kanya yung mag-fasting ngayon kasi malungkot siya eh. Pagkakain niya sa umaga, tulog ka na. Ito nga, sister, ito nga yung isang matinding, inoobserbaran kanila tinitingnan kanila kung totoo, magkatotoo yung kanilang kutob na ikaw ay magkaroon ng problema dahil ginawa mo yon. So ngayon, pag nakumpleto mo itong ating pag-aayon, no, at nakikita nila ngayon na wala naman nangyari sa iyo. Ayan, Sister Fatima. Assalamualaikum sa ating mga kapatid. Paalala lang po, ang Ramadan po ay hindi lamang pagkain ng ating pakaisipin. Ang iftar, sahur, yan lang baga ang ating pakahandaan. Hindi po mga kapatid. So kailangan na isipin natin na ang Ramadan ay ang araw na kailangan na humingi tayo ng patawad, humingi tayo ng gabay sa Allah. At iwasan po natin yung mga musika, mga malalaswang panoorin, mga pagmumura, pigilan po natin yun. At ang galit mga kapatid, kailangan itimpid dahil sayang naman yung fasting mo buong araw at ikay magmura, makikichismis ka, baliwala po ang lahat ng iyong paghihirap kung yun ang iyong gagawin pa rin. So, uli-uli po mga kapatid, ang buwan ng Ramadan, hindi po yun fiesta. Na kumbaga ay abundant tayo lagi every time na mag-i-iftar at magsasahur, yun po ay pagtitipid. After that, pagkakaloob po natin yung mga biyaya sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Yun po. Karagdagan ko lang pinapaalala ko lang po sa lahat ng kamusliman, pati po yung hindi mga Muslim, na hindi po dapat iwasan ng mga Muslim yung mga masasamang gawain during Ramadan lamang. Yung pagchichismis, yung pagmumura, yung musika, malalasong panoorin, malalasong gawain at mga musika, talaga pong dapat araw-araw, every time, every minute of the day, every day of the year, dapat ginagawa natin, hindi lang po sa buwan ng Ramadan. So, Kasi, ibig sabihin, pag ikay galitin, ikaw may masama kang gawain sa buwan ng Ramadan na bago mo ang sarili mo, so dapat ito ituloy-tuloy. Ayan. Okay. Ayan. Okay, maraming salamat, sister. At inshallah, abangan pa rin ninyo, mga kapatid. Susunod pa rin, atin pa rin silang makapanayam para pa rin sa mga karagdagang makukuha nating kaalaman at paano naman ginagampanan ng ating mga kababaihan sa Islam ang kanilang tungkulin bilang siyang Muslima. At ito po ang inyong kapatid, Brother Yusuf Nilson Lapitan, nagpasalamat sa inyong lahat. Ang lahat ng staff ng Islam in Action Dawah TV ay bumabati sa inyong lahat ng Ramadan al-Mubarak at naway ang pagpapala at habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay suma sa ating lahat. Tuloy po tayo mga kapatid upang makompleto natin ang ating pag-aayon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.